uh, let's skip the introduction. Let's not do the formalities since explanation lang naman ito. So, ito, kailangan itong mga in-import na ito para sa ano natin, sa pag-parse ng XML file natin. Ito, pang parse ito ng XML file para ma-convert natin siya into documents. Itong transform na ito, para ito sa text ng XML file natin. Kasi ita-transform pa ata niya yan into docs. And then, tapos, itong DOM na ito, para ito sa pang-update, pag-add ng data, paggawa ng bagong XML file, no? Then, itong stream result na ito yung gagawa ng ano, siya yung magi-input ng mga data na yan to file. Ita-transfer niya into XML file, no? And then ito, kailangan ito para makita natin yung mga ano, nodes sa XML file, node list, pati sa mga node list, pati mga elements. Then, so ito, gumawa ko ng ano, static array para sa lalagyan ng magiging laman ng mga elements sa kukunin natin na XML file, yung mga nodes sa XML file, no? Then, ito, dito itong code na una ito, kinuha ko ito sa nakaraang activity kasi kailangan daw natin i-input yung previous grades at subjects bago natin i-XML file. So, ito yung ginawa ko. Tatawagin natin yung ano, yung sinaw ng grades na yun. And then, nilagay ko siya sa ano, sa XML file na grades na pinangalanan ko. Tapos, ito yung path niya. So, dapat, kung ano yung path ng XML file na yun, yun yung ilalagay mo dito. Papalitan mo lang to. Itong factory na ito, para ito sa mga builder. Bale, ito transfer niya ito. Parang i-convert niya ata yan. And then, tapos, gumawa ko dito ng scanner para ito sa mamaya gagamitin natin. Tapos, get ID, ito yung lalagyan ng ID sa ID ng student. Since isa lang naman yung laman niya, yung ID lang naman, kaya din ako gumawa ng array at yung name ng student. So, ito na siya. Tatawagin na yung mga document builder. Ito, i-normalize yung mga document. So, tapos dito sa enlist, dito natin ilalagay yung mga list ng mga nodes sa loob ng student nodes. So, then, tapos ito lang yung length ng mga nodes. You are my only Lord, Jesus, Lamb of God. So, ito yung length ng list natin, no? Isa lang naman yung length ng list niya kasi isa lang naman yung student sa node. So, pero sa loob ng child node marami. So, tapos ito, i-convert na natin yung mga laman nun, ng mga XML file natin. Lalagay natin siya sa array. Ayan, nandito na siya sa loob. So, yan, dito na. Bale, ito yung pagkuha. Ito yung in-highlight ko. Pagkuha ng data sa XML file na grade, yung previous grade, di ba? Tapos, ito, dito na mag-umpisa yung paggawa ng bagong XML file. Then, dito, gumawa tayo ng element na may new grades. I-append natin yung sa documents na yun, yung root element. Bali siya yung magiging una doon. Tapos, ito naman yung ano, yung method na nagagamitin natin sa pag-create ng mga child nodes, no? Then,
ito, pansin nyo na ma-append natin yung new element. So, bali ito, makikita natin siya dito. Ayan, dito yan, element user. So, dito makikita natin, ito na yung magiging pangalawang node or parang child node, ganon. Ito na yung pangalawang node, yung panganay na child node. Basta ganun. Tapos, ito yung magiging attributes niya at yung ID niya doon, no? Then, so dito, ito yung method na gagamitin natin para tawag nito, ma-append yon, ma-append natin yung mga full name na una, yung full name na student. So ito, gumawa ko ng for looping para malagay natin yung mga remaining na subject sa subject node at sa grade nodes, isa-isa doon para ma-append siya. So so ito na element is, na method is, ito siya, dito siya makukuha. So, isa-isa siya ma-update, ma-append ng ma-append, no? So, no need na siya tawagin ulit. Isa-isa yun ang tawag, no need na. Then, so, ayun, 'di ba? So, ayun, 'di ba? Natapos na siya. Dito na naman siya, ayan, may comments naman siya, nilagyan ko as guide. For output to file console, so ito transform niya nga yun, ito transform niya nga yung gumawa na tayo ng object para sa transformer factory. Tapos ito ulit, transformer, gumawa ulit tayo ng object. Itong purpose nito, para magandang pag-print ng mga notes natin sa XML file. Kasi 'di ba pag walang ganito, pag wala yung indent na yan, yung mga data doon sa XML file is one line lang. Hindi siya man next line. Kaya ito, ginamitan natin ng indent, naglagay ako ng indent. Next line siya. Maganda siya tignan. So syempre, importante din yan na ilagay natin sa program natin. Part yan ng niya, structure. So bali dito, gumamit tayo dito ng source. So magagamit natin siya dito sa pag-write ng data, mga output niya. So ito na, dito i-output na natin yung nasa loob ng docs. Dito yung append kanina, dito na natin siya i-output na natin siya sa sa console, sa XML file, no? Then ito na path na ito, bale ito, kung saan mo gustong gumawa ng bagong XML file, kung saan mo ilalagay yung bagong XML file mo, no? Tapos saan mo siya ilalagay. Tapos itong name na ito sa XML file, pwede mo siya palitan ng panibago mong file name. Tulad nito, gumawa ka ng yung pangalan mo diyan. Basta kung ano yung nilagay mo dito na path at XML file name. So bali ito yung magiging path at yung magiging bagong XML file. So ito, itatransform na natin siya. So mag-write na ng data, itatransfer natin siya sa console, and yan, tapos na. Ito naman, ito namang umpisa na to, umpisa dito para ito sa pang-update at pag-delete ng data, no? So una, ito, i-open muna natin yung bagong XML file, yung bago natin ginawa na yun. I-open muna natin siya. So ito, gumawa tayo ng document builder sa pag-convert ng XML file. So
ito, dito, user inputted na ito, dito. Yan, user inputted na. Tapos, gumamit ako ng switch case. Sa, sa pag-update ng element, so, itong method na to, dito siya. Baka, tapos, by the way, ayan kung makita nyo, baka magtaka kayo, bakit gumawa ko ng dalawang scanner. Kasi, pag isa lang yung scanner na ginamit ko kanina, hindi ito may input. Bale, hanggang dito lang yung may input. Kaya gumawa ko ng dalawang scanner. Para yung pangatlo na ito, may input natin siya ulit. Mag-auto input kasi siya. Kaya gumawa ako ng dalawa. So, ito yung child node na gagamitin natin. Sa loob ng child node na yan is may isa pang child node na subject at yung grades. So, ito, pipili siya dito ng kung ano yung i-upgrade niya na subject ba or grades. Yung kung saang bandang subjects at kung saang bandang grades ang i-input niya sa data na ito. And then, tapos ito naman kung ano yung i-upgrade niya, kung anong data yung ipapalit niya doon. So, dito na siya. Ito yung nilagay natin kung subject ba siya or grades sa output. Tapos, ito kung saan bandang row na ito, -1 kasi siya kasi yung bilang kasi niyan, kapag 7 yung row niya, yung bilang niyan is 0 to 6, hindi 1 to 7. Then, dito naman, yung set nodes niya, gagamitin natin para mag-update. So, ito na, transfer na ulit natin siya. Yan. Yan. Kailangan ito para ma-upgrade natin. Bale, ito yung path ng inopen ng bagong file. So, ayun. Ito, pang-upgrade ng element. Tapos pang-delete. Ganun din naman. Mas madali lang ito sa delete kasi ilalagay mo lang yung kung ano yung subject at kung anong grade yung i-delete mo. So, yan. That's all yung explanation niya. Parang lang, pareha siya dun sa sa random sentence noon. So, yun. Thank you.